Sa ibang balita, isa pang tauhan ng National Bureau of Investigation sa sala ngayong araw sa impeachment trial bilang testigo ng House Prosecution Panel. Kaugnay pa rin yan ng nilalaman ng Article 4 of the Articles of Impeachment na umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Si Bernard Ferrer sa sentro ng Balita Live. Jules, ipagpapatuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakasentro pa rin ang paglilitis sa Article 4 o Grave 3. Inaasang sasalang sa witness stand ang opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naasang sasalang sa witness stand si NBI Regional Director Jeremy Lotoc para magbigay ng kanyang testimonya. Nakasentro pa rin ang paglilitis sa Article 4 ng Articles of Impeachment at tumatalakay sa aligasyon ng grave threats o umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Lotoc ang investigador ng National Bureau of Investigation sa kaso kaugnay ng umano'y pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Inaasahang palalakasin ng kanyang testimonya ang mga naipresentang ebidensya ng unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Inaasahan ding ilalahad ni Lotoc ang mga natuklasan sa investigasyon ng NBI. Sasailalim si Lotoc sa direct examination ng prosekusyon sa pamamagitan ng attorney Amando Vergil Ligutan. Sa unang 3 araw ng paglilitis, nakatuon ang pagdinig sa authentication ng video evidence ng prosekusyon, kabilang ang 2 minutong bahagi ng online press conference ni Vice President Duterte noong November 2024. Samantala, hindi susuportahan ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang pagbubukas ng greenbacks ng BIR na naglalaman ng mga tax record ni Vice President Duterte kung walang written authority ng Pangulo, alinsunod sa itinatakda ng batas. Ayon kay Lacson, hindi siya maaaring makabahagi sa anumang hakbang na lalabag sa Sections 71 at 270 ng National Internal Revenue Code. Gayon din ang umiiral na jurisprudence ng Korte Suprema. Iginit din niyang maging ang impeachment court ay walang kapangyarihang lumabag sa umiiral na batas. Nakatakdang isagawa ngayong linggo ang oral arguments kaugnay ng hiling na magpalabas ng subpoena para sa mga record mula sa BIR, Anti-Money Laundering Council at mga bangko. Jules, sisikapin ng prosecution ng prosecution panel na mapabilis ang pagpresenta ng mga ebidensya. Ito na rin may kaugnayan sa punang bumabagal ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Jules? Maraming salamat, Bernard Ferrer.